Ano yun? Ang Ines of March ay dumating na! Tama nga yan! Subalit hindi pa natatapos. Maaari mo bang pakibasa ang dokumentong ito, Caesar? Nais si Tribonius na inyong pagtuon ng pansin, basahan ang kanyang hiling kung may pagkakataon ka rin lamang. Mahabaging Caesar, nais kong unahin mo munang basahin ng aking hiling, pagkat alam kong ito ay personal na mahalaga sa iyo. Ano man kaugnayan sa akin ay siya kong iuhuli! Huwag mo na kaming paghintayin, Caesar, pagkat mo nang basahin ang aming hiling. Nasisira na ba ang baldang lalaking ito? Lumayas na yun din. Kung may petisyon ang iyong hiling sa lansangan, magtungo ka sa Kapitolyo. Naway maging matagumpay ang iyong mga balakid ngayong araw na ito. Anong balakin, Publius? Tatlo ba at dalawa? Ano ang sinasabi ni Popilius Lentus? Inaasahan niya ang mga balakin natin ay magiging matagumpay. Subalit, ako'y nangangamba na ito'y natuklasan na. Tingnan mo kung paano niya lapitan si Caesar. Pagmasid kang may Taas ka, magmadali ka. Kailangan hindi mabulyaso ang ating balak. Brutus, anong ating gagawin? Kung matuklasan nila ang ating balak, sino man sa aming dalaw ni Cesar ay titimbog sa bulwagan ito, sapagkat ako mismo ang kikidil sa aking buhay. uminahon ka, Tarsius. Hindi sinisiwalat ni Popilius Lentus ang ating balak. Sapagkat tingnan mo, siya'y nakangiti at wala namang mababanaag na galit manuman sa mukha ni Cesar. Magaling talaga ang Jumento si Tribonius. Tinulak niya papalayo si Mark Antony. Lahat ba ay nakahanda na? Anong mga isyong kinakailangan ng inyong likod at ng Senado? Kataas-taasan ng dahilan, Caesar, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At iyong abang si Briteno si Brian si Gulong. Siya'y nakahanda na. Lobby kayo sa kanyang sportan. Itigil mo ang iyong pagluhod at pagyukod, Silvan. Huwag kang maging hunghang. Ang pagtatawag sa iyong kapatid ay naaayon sa batas. Kung ikay magmamakaawa, kita'y aking sisipain na tulad ng isang ulol na aso. Dapat mong titingin ang iyong lingkod dahil hindi ito ang pagkakamali sa akin at sa aking desisyon. May iba pa ba hihigit sa boses sa inyo abang lingkod na nagkaroon ng nakasaloob na hilingin ang pagpapabalit sa aking kapatid? Nahalikan ko yung kamay ko, Cesar. Hindi upang sumipsip, kundi upang pumiling na mabigyan ng pagkakataon na makauwi ng Roma si Publius Lentus. Ano? Patawarin mo ako, Cesar. Ngunit, humingi ako ng paumanhin, Cesar. Lumuluhod ako na may pagpapakumbaba upang isama ang kalayaan ni Publius Lentus. Ako ay isang matatag na tao na tulad ng bituin sa hilaga, di naiibang lugar. Walang katulad sa kalangitan. Naintindihan ko rin kayo. Sa lahat ng naging lalaking namumuno, may natatami lang akong nalalaman na hindi maaatake ni Matituna. Naninindigan ako na dapat maglakaw sa Silvan at pangangatawan ko ang aking desisyon. Oh, Cesar! Umalis ka na! Dakilang Cesar! Di niyo ba naintindihan na kahit lumuhod pa si Brutus ay di niyo napabago ang aking desisyon? Kung gayon, ang aking kamay ang magtatanggol sa akin. Nahalikan ko yung kamay ko, Cesar. Hindi upang sumipsip, kundi upang pumiling na mabigyan ng pagkakataon na makauwi ng Roma si Publius Lentus. Ano? Patawarin mo ako, Cesar. Ulit, humingi ako ng paumanhin, Cesar. Lumuluhod ako na may pagpapakumbaba upang isama ang kalayaan ni Publius Lentus. Ako ay isang matatag na tao na tulad ng bituin sa hilaga, di naiibang lugar. Walang katulad sa kalangitan. Naintindihan ko rin kayo.
Sa lahat ng naging lalaking namumuno, may natatangi lang akong nalalaman na hindi maaatake ni Madidina. Naninindigan ako na dapat maglaho sa simba at pangangatawan ko ang aking desisyon. Oh, Cesar. Umalis ka na! Dakilang Cesar. Di niyo ba naintindihan na kahit lumuhod pa si Brutus ay di niyo nababago ang aking desisyon? Kung gayon, ang aking kamay ang pagtatanggol sa akin. Ayan, kasalinlan, patay na ang pangapi. Magmadali ka at ibalita ang pangyayaring ito sa mga lansangan. Brutus, magtungo ka sa pulpito. Maging ikaw, Cassius, ay magpuhugi. Huwag kayo matakot mga tao at senador. Nasaan na si Publius? Nandito siya, suwalit tila, nalilito pa rin sa nagaganap na rebellion. Itigil mo yan siya. Huwag kayo maghiwa-hiwalay, lalo na't maaaring dumating ang mga taga-suporta ni Caesar. Itigil mo yan sinasabi mo. Magsaya ka, Publius. Napagbayaran na na. Wala kaming balak sa plant ka o sino ang Romano. Yan ang isipin mo, Publius. Umalis ka na, Publius. Hindi ba't ikaw ay masaktan sa dagsa ng mga taong lalapit sa amin, lalo na sa edad mo? Sundan mo ang pinag-utos namin, Publius. Ayaw namin madamay sa pinag-utos namin. Nasaan si Anto? Dali-dali siya nagtatakbo sa kanyang bahay, naging bahay. Naging mga kababaing kalalakihan at mga dati naging baldil. Pumunta rin sa kanilang bahay na parang katapusan na ng mundo. Kapalaran! Mabatid namin ang plano nyo para sa bawat isa. Batid namin na kami mamatay. Subalit, ang pinagtutunan lang namin ng pansin ay ang kasulukuyan. Sa tatakot sa kamatayan. Kung naniniwala ko doon, biyaya ka kung pagkamatay. Tayo, mga kaibigan ni Cesar, na nakahaldusay ngayon sa baba. Yuko mga Romano, hugasin natin ang ating mga kamay ng dugo ni Cesar hanggang sa ating mga siko. Pahiran na rin natin ang ating mga espada ng dugo ni Cesar. Kapag dakay, maglakad tayo patungo sa pamilihan. Sabay iwas-iwas ng ating mga espada. Sabay isigaw ang mga katagang ito. Kalayaan, kapayapaan, at karapatan! Kung gayon, nuod tayo at maghugas. Ilang taon mula ngayon, ang mga pangyayaring tulad nito ay magaganap sa bansang ang wika ay di pa batid ng marami. Ilang beses na naging magduruga si Cesar sa mga tula. Na ngayon nakahandusay sa panan ng rebulto ni Pompey. Na ngayon wala nang halaga tulad ng alikabok. Malimit dito. Ang ating pangkat ay kikilalanin bilang mga pangkat ng tao. Nagbalik sa Roma ng kalayaan ito. Ano? Tayo ay lalabas at naharap sa mga tao? Tama ka, lahat tayo lalabas. Pangungunahan ito ni Brutus. Sa kaibigan, ipaparating. Diet at ikaw ay kaibigan ni Mark Antony. Opo, ako'y kanyang kasama. Ako ay tumulong sa inyong harapan dito sapagkat ito ang turo sa akin na aking ama. Ako'y sinabihan din niyang gamitin ang mga katalang ito. Si Brutus ay dakila, mautang, maharlika, si Caesar ay matapang, malakas, maharlika at mapagmahal. Mahal ko si Brutus at pinararangalan ko siya. Maging si Caesar ay pinararangalan ko rin at pinamahal. Kung papangako ni Brutus na mabibigyan niya ng matubig na dahilan
kung bakit kinakailangan mamatay ni Caesar, ay di na niya bibigyan ng gayong pagpapahalaga ang isang taong pumanong na. Maging si Brutus ay di rin niya bibigyan ng pagpapahalaga. Subalit, tatalima si Antony sa mga gawain na mahalagang si Brutus. Sa kabila ng mga panganib na di pa niya nasusubukang pamahalaan, ito ang tinuran ng aking Panginoon si Antony. Iyong amo ay isang matalino at matapang na rohani. Hindi ganun kalala ang pagkakilala ko sa kanya. Ipabatid mo sa kanya na kung pipiliin niya pumunta dito, ay makakasiguro siya ng isang tamang explanation tungkol sa kamatayan ni Caesar. At makakasiguro siya na hindi siya mapapahamak. Makararating sa kanya Mark Antony. Gusto pa? Antony? O dakilang Cesar, bakit ikay nakahandusay? Ito ba ang katumbas ng iyong pagpupunyagi at pananagumpay sa iyong pinangunahang labanan? Paalam o dakilang Cesar. Mga Maginoo, hindi ko alam kung ano ang iyong mga plano. Kung sino ang nasa likod ng pangyayaring ito. Sino nga ba ang may sakit na may gagawa nito? Kung ako ang tatanungin, wala nang mas maganda pang panahon kundi ngayon sa kamatayan ni Caesar. Alin mang espada ang iyong ginamit, pagpas lang sa isa sa pinakadakilang dugo sa ating mundo. Nakikiusap ako. Kung kayo ay may galit sa akin, ngayong naman siya ng mga ninyo ng dugo ni Caesar, gawin niya ninyo ang iyong nais. Mabuhay man ako ng 1,000 taon, hindi ako mahihindang mamatay. Walang lugarang magbibigay sa akin ng kapayapaan kung ako'y mamamatay sa anumang paraan kundi sa tabi ni Caesar. Na kayo ang salarin, mga pinakadakilang tao ng ating panahon. Mark Antony. Patawad. Kahit makaaway ni Caesar, ganun din ang sasambitin ko yan. Mula sa kaibigan, ito ay mapupilaran dapat. O Mark Antony. Huwag kang maawa na ikay aming papatayin. Alam namin kami ay mistulang hayop na walang awa dahil sa pangyayaring ito. Ngunit, ang iyong pag-iisip ay nakatuon lamang sa aming mga matutunan. Hindi mo nakikita ang naawa naming kalooban para sa Roma. Mas nangingibaw ang awa namin sa Roma kesa kay Caesar. Hindi ka namin sasaktan o sinamang Romano. Buong puso ka namin tinuturing kapanalig at kapatid. Hindi ko pinagdududahan ang iyong talino, iyong katinahan. Iabot ko ang aking kamay sa inyo, yan ang tanda ng aking pagkaibigan, kahit pakiluba. Kung nasa inyo, Marcos Aurelius. Sa iyo, Caius Cassius. Sa iyo, ngayon, Decius Brutus, agapin mo ang aking ikikipagkaisa. Pati na sa iyo, Metellus, Sina, at sa matapang na si Casca, siguro actually sa akin, pagkamay, hindi ka malapit sa akin. Ngayon, Maginoong Trebonius, tagapin mo ang aking pagkikipagkaisa. Mga Maginoo, ano po ang masasabi mo? Ang reputasyon ko ngayon ay mabuhay dahil maaaring akong pag-isipan bilang isang duwat, sip-sip. Na ako ay kaibigan ni Caesar at yan ay totoo. Kung ang kaluluwa mo ay gumagala, nakatingin sa amin, hindi ka kayo nagluluksa na nakikita mo ang iyong kapanalig na si Mark Antony na nakikipagkaibigan sa mga tao naging sanhi ng iyong kalakayan. Ngunit para sa akin, mas mainam na may pagkaibigan na lamang sa iyong mga kapatid.
Patawad o Julius. Sa lugar na ito kung saan may marka ng iyong dugo at naging kamatayan. Sa lugar na ito kung saan ka nagapi. Sa lugar na ito kung saan tapang na nakatayo ang iyong mga manlulubi. O saan daigdigan. Ika'y naging isang gubat na masukal para sa matapang na pusong ito. Na tulad ng isang pusa ay tinugis ng mga prinsipe. Ikaw na nakahandusay ngayon! Ah. Kung mali ang aming ginawa sa pagpapakita ng kahayop na palabas, inaasahan namin na ang aming paliwanag ay tatatag sa iyong panahon. Yun lamang ang aming ginawa. Subalit, hinihiling ko lamang na ako'y iyong mapagbigyan na dalhin ang pangkain sa plaza at maging sa pulpito na tulad ng nararapat na doon sa isang kaibigang pumanaw lang. At yan ako magsalita patungkol sa namayaman. Maaari. Ay, bakit ang makausap? Pinapayagan mo si Mark Antony na magsalita sa bibig ni Cesar. Hindi mo ba alam na maaari niyang makuha ang simpatsya ng tao kung magsalita siya? Pagpamayin, huwag ka mag-alala, Cassius. Mauna ako magsasalita sa pulpito. Sasabihin ko sa mga tao kung dahilanan kung bakit namatay si Cesar. Hindi ko alam kung gano'n niya ang nangyayari. Hindi ko gusto ang iyong balak. Sisiguraduhin kong na ang lahat ng sasabihin ni Mark Antony ay tungkol sa mga mabubuting ginawa ni Cesar at wala tungkol sa paglalaban sa atin. Mark Antony, pwede mo nang kunin ang bangkay ni Cesar. O naman na tayo, mga kasama. Patawad sa buhang piraso ng mundo. Sa lugar na ito kung saan ika'y nagabi. Kasi ang pagkipagsapak at sa mga matadero. Sa iyong mga sugo, nababanaan ko na ang hinala. At yun ay ang sumpa sa mga salari. Isang matugong digmaang sabil ang babagabag sa buong Italia. Pagdanak ng dugo at pagkawasak ang siyang magiging mga pangyayari. Sabay rin ito ang pagkawasak ng buong Italia. Kita mo ngayon, hindi na lang ang babanag sa mukha ng mga ina habang minamasdang mamatay ang kanilang mga anak dahil sa laban ng naging sabi ng iyong kamatayan. Kikita ko na, kikita mo na kahit pa hindi ako isa kong lamang na tao lamang. Wala nang awang maaani pagkat ito'y buburain ng sunod-sunod na patayan. Ang multo ni Cesar ay patuloy na gagala. Kasama si atin mula sa impyerno upang maghiganti. Sigay na mag-aalin lang ang mga kadagang pagkawasak. Sabay nito, yung pagpapakawala ng mga aso ng digmaan. At hayaan ang pangamoy nila ay sumalalim kahit pa sa ibaba ng lupa dahil sa mga dami ng mga bangkay na nagsusumamong malibing. Teka, hindi ba di kayo naglulong? Hindi ko siya kami Cesar. Sinulatan ko ni Cesar kaya nasa Sonoroman ka ngayon. Darating ba ang iyong amo? Natanggap po niya ang iyong liham at sinabi ko pong sabihin sa inyo to. Oh, Caesar! Scrap niya ng iyong nais. Natatagman ang loob ko ay maantig din dahil sa nakikita ng loob ko yung pagkukutan. Nasa saan si Otak sa Octavius ngayon?
po siya ngayon. 21 milya ang layo. Magmadali ka at ibalita mo sa kanya ang pangyayari mo ito. Ito ang naluluksang Roma. Ang mapanganib na Roma, hindi ligtas na mamalagi dito si Octavius Caesar. Huwag kayong babalik hanggang hindi ko nadadala sa plaza ang bangkay ni Caesar. Sa aking gagawing talumpati, doon ko makikita ang reaksyon ng mga tao sa isang kaganapang tulad nito. Ikaw nang bahalang magpabatid sa kanya nito. Tandaan mo, huwag kayong babalik hanggang hindi ko nadadala sa plaza ang bangkay niya. Magmadali ka. At inaasahan ko ang iyong katapatan. Ngunit bago niyan, tulungan mo kung bakit ang bangkay ni Caesar. Sinong lapasta ang gumawa sa rito o aking Julius Caesar? Tinatangi ng aking puso. Kung alam lamang sana nilang iyong adhikain sa Roma, sigurado mamahalin ka rin nila. Watch life go by. Dream of tomorrow and wonder why the past is holding me. Keep me alive with you. I wander lost in yesterday, wanting to fly, but scared to try. I feel
pagkamatay ni Caesar, nabuo ang isang bago at matatag na imperyo, ang Imperyong Roman. At sa ating natunghayang palabas, sana po ay matutunan nating lahat ang ibig sabihin ng totoong pagkakaibigan. Yan lamang po at maraming salamat. Presenting the cast of Agidas of March by appearance. Isabel Tauli bilang ang babaylan. Zeph Micho bilang si Artemidorus. Julius Villaresa bilang si Jesus. Sa Copendion bilang si Populus. Alarcia Daniel bilang si Sina. Jeronimo Joshua bilang si Popilius Leyna. Paulo Jimenez bilang si Casca. Castillo Leonard bilang si Ibatica John Clare bilang si Cassius. Gaumen Windel bilang si Metellus Timber. Rivas Joaquim bilang si Mark Anthony. Daet Irvin bilang si Brutus. Marie Chris Rolioda bilang utusan ni Mark Anthony. Bautista Carril bilang utusan ni Octavius. Maria Cecilia Chan bilang ang mystery woman. Tumaneng Gerson bilang ang estatwa ni Leos Pompey. At si Maganes Wilfred na gumanap bilang si Julius Caesar. Presenting the production staff. Lava Lenore bilang aming direktor. Si Biliana, Alexandra at si Lando Lanime bilang ang props and costume managers. Si sound system naman ay si Tangaling LB. Ang videographers ay si Pinoy Andrea, Lawrence Larga, and yours truly. Narrator, Katia Nicole M. Valenzuela. To the great God Almighty, always preserve and keep your name. And thank you for watching! Sige na, thank you.